Hindi ba't nakapagtataka rin bakit kahit na napakaingat natin sa ating kalusugan at araw-araw ay parang misyon natin kumain ng isang dakot ng nuts na itinuturing na prutas para sa mahabang buhay, pero ang mga maliliit at malalaking karamdaman sa ating katawan ay tila hindi pa rin tayo nilulubayan. Malinaw na napakarami na nating narinig na payo mula sa mga eksperto, napakaraming kaalaman sa kalusugan ang ating natutunan, pero bakit ang ating presyon ng dugo at blood sugar ay palaging nasa bingit ng normal na level at hindi mapababa? Bakit ang ating mga kaso-kasuan ay kumikirot pa rin at ang problema sa frozen shoulder ay tila lumalala bawat taon? Minsan, kahit ang ating memorya ay parang natatakpan ng manipis na ulap, may sasabihin ka pero bigla mo na lang makakalimutan. O pagtalikod mo, ay hindi mo na maalala kung anong iyong gagawin. Maniniwala ba kayo, ang salarin sa lahat ng problemang ito ay maaring nagtatago mismo sa isang maliit na dakot ng nuts na itinuturing ninyong kayamanan para sa kalusugan araw-araw. Sila mismo ang maaaring dahan-dahang sumisira sa loob ng inyong katawan, ninanakaw ang kalusugan ng inyong mga buto, binabarahan ang inyong mga ugat at pinapakain pa ang mga masasamang selula sa inyong katawan. Bago tayo magpatuloy sa ating paksa, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications dahil dito sa Gabay sa Kalusugan, partikular nating tinatalakay ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko ring malaman kung handa kayong samahan ako sa paglalakbay na ito. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at nakaka-relate kayo, paki-type ang 1 sa comment section. Kung hindi naman, paki-type ang 0. Kung kayo ay dumaranas din ng mga katulad na karamdaman, mag-iwan ng komento sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong. Ang mga nuts ay halos ituring ng banal, hindi ba? Sa mga estante ng supermarket, napakaraming uri na may tatak na superfood, kaibigan ng puso o prutas ng mahabang buhay na para bang sa pagkain lang ng nuts araw-araw ay malalayo ka na sa sakit at hahaba ang iyong buhay. Ngunit mayroong isang nakamamatay na katotohanan na hindi napapansin ng lahat: ang ating katawan ay hindi na katulad ng sa mga kabataan. Bumagal na ang ating metabolismo, humina na ang kakayahan ng ating atay at bato na mag-detoxify, ang ating mga ugat ay hindi na kasing elastiko tulad noong tayo ay bata pa. Kaya naman ang isang bagay na sustansya para sa mga kabataan ay maaring maging lason para sa atin. Ngayon tuluyang kong aalisin ang maskara ng mga mapagpanggap na ito. Gagamitin ko ang pinakasimple, direktang paraan upang sabihin sa inyo kung aling 4 na uri ng nuts ang dapat nating pag-ingatan o ilagay pa nga sa ating blacklist sa mundo ng mga nakatatanda. Kasabay nito, sasabihin ko rin sa inyo kung aling 4 na uri ng nuts ang tunay na makakatulong sa atin na labanan ang pagtanda, pahabain ang buhay at protektahan ang ating kalusugan. Siguraduhin ninyong panoorin ito hanggang sa dulo dahil ang maikling 10 minuto na ito ay maaaring magbago ng kalusugan ninyo sa nalalabing bahagi ng inyong buhay. Sige, ngayon na natin ibubunyag ang malupit na blacklist na ito. Magsisimula tayo sa bilang 4 pababa. Habang papalapit sa numero 1, mas tumataas ang panganib. Lalo na ang numero 1, tiyak na magugulat kayo. Ika-4 na pwesto, bala na binalutan ng asukal, mga nuts na may honey, asukal o tsokolate. Sa tingin ko, marami sa ating mga kaibigan ang makakahula nito. Ngunit ang pinsala nito ay mas malaki kaysa sa inaakala ninyo. Kapag namamasyal tayo o nanonood ng sine, hindi ba't mahilig tayo sa isang pakete ng honey glazed walnuts, maple candied pecans o mga almonds na binalutan ng makapal na tsokolate? Masarap kainin, matamis at malutong, kaya napakasarap ng pakiramdam. Ngunit mga kaibigan, hindi na kayo kumakain ng nuts niyan. Kumakain na kayo ng asukal. Ito ay parang binigyan ninyo ng makapal na pulot at mantika ang napakasustansyang brown rice. Tanong ko, masustansya pa ba ito? Ito ay naging isang mangkok na ng matamis na lason. Isipin ninyo, ang nuts mismo ay mataas na sa calories. Kapag binalutan pa ito ng makapal na syrup, tsokolate o gatas, ang calories ay biglang tataas ng husto. Kapag pumasok ang mga asukal na ito sa inyong katawan, ang inyong blood sugar ay parang naka-roller coaster, biglang tataas at bigla rin babagsak.
Ito ay lubhang mapanganib para sa ating mga nakatatanda na hindi na stable ang control sa blood sugar. Sa katagalan, hihina ang pagiging sensitibo ng insulin at papalapit ang diabetes. Ang mas nakakatakot para sa mga kaibigan nating may diabetes na ang pagkain ng ganitong uri ng nuts ay parang pinapabilis ang pagkakaroon ng diabetic retinopathy, pagkasira ng mata at kidney failure. Para mas sumarap ang lasa, nagdaragdag pa ang mga kumpanya ng iba't ibang artipisyal na pampalasa, preserbatibo at mga quality improver. Ang mga kemikal na ito ay kailangang i-metabolize ng ating atay at bato. Walang duda, ito ay nagdaragdag ng hindi kinakailangang pasanin sa ating mga organo na ilang dekada nang nagtatrabaho. Kaya naman ang ganitong uri ng nuts ay nawalan na ng orihinal na benepisyong pangkalusugan at naging mga health bomb na puno ng taba at asukal. Ikatlong pwesto, isang magandang double-edged sword, Brazil nuts. Sa susunod na ito ang ikatlong pwesto. Marami sa ating mga kaibigan na health conscious ang maaaring kumunot na ang noo. Ang Brazil nut o kilala rin bilang Brazil chestnut ay naging napakasikat nitong mga nakaraang taon, hindi ba? Maraming eksperto ang nagsasabing maganda ito dahil mayaman ito sa isang trace element na tinatawag na selenium na hari raw ng anti-cancer. Tama, ang selenium ay isang magandang bagay. Ito ay isang mahalagang trace element na kailangan ng ating katawan para palakasin ang immune system, protektahan ang thyroid at bilang antioxidant. Ngunit heto ang punto, anumang magandang bagay kapag sumobra ay nagiging lason. Lalo na ang selenium, ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization, ang maximum na selenium intake para sa isang adult sa isang araw ay 400 micrograms. Alam niyo ba kung gaano karaming selenium ang taglay ng isang Brazil nut? Ang sagot ay nasa 68 hanggang 91 micrograms. Ibig sabihin, kung kumain ka lang ng 3-4 na piraso, maaring lumagpas ka na sa pang-araw-araw na limitasyon. Ang selenium poisoning ay hindi biro. Ang mga unang sintomas ay maaaring paglalagas ng buhok, pagiging marupok ng kuko at mabahong hininga. Ngunit ang pangmatagalang sobrang pagkonsumo ay maaaring makapinsala sa ating nervous system. Mas malala pa, direkta nitong aatakehin ang ating thyroid function na maaaring magdulot ng hyperthyroidism o hypothyroidism na magiging sanhi ng biglaang pagkabog ng dibdib, panginginig ng kamay, pagpapawis o kabaligtaran, pamamaga ng buong katawan, kawalan ng sigla at hindi maipaliwanag na pagtaba. Maging ang American Medical Association ay naglabas na ng babala na ang pangmatagalang sobrang pagkonsumo ng selenium ay nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes. Ito ay parang inireseta sa iyo ng doktor ang isang gamot at sinabing isang tableta lang bawat araw, ngunit dahil sa tingin mo ay maganda ang gamot, kumain ka ng 5 tableta. Hindi iyon panggagamot, iyon ay paghahanap ng kamatayan. Ang Brazil nut ay isang double-edged sword para sa ating mga nakatatanda na hindi na kasing ganda ng dati ang metabolic function, napakahirap kontrolin ang ligtas na dosis. Kaysa isugal ang panganib ng selenium poisoning, mas mabuting pumili ng mas ligtas na uri ng nuts. Ikalawang pwesto bombang nagdudulot ng pamamaga, maalat at high-temperature roasted nuts. Ngayon, narito na tayo sa ikalawang pwesto. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay matatagpuan sa mesa sa sala ng bawat bahay. Ito ay ang mga mani na tinimplahan at ni-roast tulad ng kasoy almonds at macadamia nuts, lalo na yung mga maaalat at masarap na habang kinakain mo ay hindi mo na mapigilan. Kailangan nating mag-ingat dito dahil may dalawang malaking salarin na nagtatago rito. Ang unang salarin ay ang sodium o asin. Alam nating lahat na ang sobrang alat ay masama sa presyon ng dugo. Para sa ating mga nakatatanda na nagsisimula ng tumigas ang mga ugat at karaniwang mataas ang presyon, ang pagkain ng ganito karaming sodium ay naglalagay ng malaking pressure sa ating puso at mga daluyan ng dugo. Ito ay isang tipikal na kasabwat ng high blood pressure at isang hindi nakikitang nagtutulak sa stroke. Ang ikalawang salarin ay mas tago at mas nakakatakot ang high temperature roasting.
Maaring isipin ninyo hindi ba't mas masustansya ang pag-roast kaysa sa pagprito? Tama, mas mabuti ito ng kaunti kaysa sa pagprito, ngunit ang problema ay nasa mga salitang high temperature. Ang isa sa pinakamahalagang sustansya sa nuts ay ang unsaturated fats, lalo na ang omega-3. Ito ang mga bumbero ng ating katawan na lumalaban sa pamamaga. Ngunit kapag dumaan sa matagal na high temperature roasting ang mahalagang omega-3 na ito ay nasisira ng husto. Siyempre, mas malala pa ang mataas na temperatura ay nagiging sanhi ng pagiging unstable ng omega-6 fatty acids na mas marami na sa nuts at maari pa ngang makabuo ng mga nakapipinsalang sangkap. Ano ang omega-6? Isipin ninyo ito bilang mga tagasinde ng apoy sa ating katawan. Pinapalala nito ang pamamaga sa katawan. Ang isang malusog na katawan ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng mga bumbero omega-3 at mga tagasinde ng apoy omega-6. Ngayon sa pagkain ninyo ng ganitong uri ng roasted nuts, ang mga bumbero ay nalipol lahat habang ang mga tagasinde ng apoy ay lumakas. Anong resulta? Ang resulta ay ang inyong katawan ay magkakaroon ng chronic inflammation. Naramdaman ninyo ba na sa paggising sa umaga, ang mga daliri ninyo ay naninigas, ang inyong balikat ay parang may dumikit kaya hindi maitaas, at ang inyong tuhod ay nangangalay at nanghihina kapag naglalakad? Iyan ang apoy sa loob ng inyong katawan na dahan-dahang sinusunog ang inyong mga kasukasuan at mga litid. Ang ganitong uri ng nuts ay parang mga bombang nagdudulot ng pamamaga. Unang pwesto, ang pinakatagong tagapagdala ng matinding lason, mani. Ngayon, ibubunyag na natin ang numero 1 sa ating blacklist. Naniniwala akong ang sagot na ito ay magpapatayo sa marami sa inyo at tatakbo sa kusina para mag-check. Dahil ang bagay na ito ay napaka-pangkaraniwan at madalas makita na marami ang hindi ito itinuturing na isang nut. Ito ay ang mani. Tama, ang mani. Maging ito ay nilagang mani, sinangag na mani o peanut butter, lahat ay lubhang mapanganib. Bakit? Ang pangunahing dahilan ay hindi ang mani mismo kundi ang isang bagay na madaling dumikit dito na masasabing isa sa pinakakilalang matinding lason sa ating panahon, ang aflatoxin. Ano ang aflatoxin? Ito ay malinaw na itinalaga ng International Agency for Research on Cancer ng World Health Organization bilang isang Group 1 carcinogen. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito ay nasa parehong antas ng arsenic at asbestos, mga sangkap na kumpirmadong nagdudulot ng kanser sa mga tao. Ang lason nito ay 68 beses na mas matindi kaysa sa arsenic at 10 beses na mas matindi kaysa sa potassium cyanide. Isang kilalang Filipino liver specialist, si Dr. Mark Domingo, ang minsang nagsabi sa amin ng isang napakabigat na katotohanan. Sabi niya, dito sa Pilipinas, maraming tao na hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak at may malusog na pamumuhay ang nagkakaroon ng kanser sa atay. Sa huli, natuklasan na ang salarin ay ang pangmatagalang pagkain ng mga murang mani na binili sa palengke o sariling patuyo. Lalo na dito sa Pilipinas na maalinsangan at mainit ang klima, ito ay isang paraiso para sa pagdami ng aflatoxin. Kapag ang mani ay hindi na imbak ng maayos at bahagyang nasira, maaari itong makabuo ng malaking halaga ng aflatoxin. Ang pinakamasama ay hindi mo makikita ang lason na ito sa mata. Ang pagpapakulo, pagsasangag o pagprito ay hindi ito mapapatay. Akala mo kumakain ka ng mabangong mani, pero sa katotohanan maaaring naglalagay ka ng matinding lason sa iyong bibig. Ang ating atay ay nagtrabaho ng buong buhay at ang kakayahan nitong mag-detoxify ay humina na. Kung bibigyan mo pa ito ng ganitong lason, paano nito kakayanin? Bukod sa aflatoxin, ang mani ay may dalawa pang malaking problema. Una, ito ay isang karaniwang allergen. Pangalawa, maraming produktong gawa sa mani sa merkado, lalo na ang peanut butter, ay nagdaragdag ng hydrogenated vegetable oil para maging mas makinis ang texture. Ano yon? Iyon ay trans fat, ang numero 1 kalaban na nagdudulot ng sakit sa puso. Kaya mga kaibigan, para sa kapakanan ng inyong atay at puso, mangyaring lumayo sa mani, lalo na yung mga hindi tiyak ang pinanggalingan, binebenta ng tingi o hindi na sariwa, wag na wag ninyong hahawakan.
Pagkatapos natin pag-usapan ang mabigat na blacklist na ito, naniniwala akong marami sa inyo ang nabigla at medyo nabahala. Uminom muna kayo ng tubig at pakalmahin ang inyong sarili. Nandito ako ngayon hindi para maghasik ng takot. Palagi akong naniniwala na ang pagbubunyag sa kadiliman ay para bigyan tayo ng lakas na yakapin ang liwanag. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata at talasan ang inyong pandinig. Susunod, ipapakilala ko sa inyo ang 4 na golden sumpin golden treasures na magpapabalik ng doble sa nawala nating punto sa kalusugan. Golden List, unang pwesto ang arkitekto ng utak, walnuts. Ang unang pwesto sa ating Golden List ay ang nut na ito na kamuka ng ating utak. Sabi ng mga matatanda, kung ano ang itsura, iyon din ang nagagawa. At sa walnuts, ito ay talagang totoo. Bakit? Dahil ang walnuts ang may pinakamayamang plant-based omega-3 fatty acids sa lahat ng nuts. Sabi natin kanina, ang omega-3 ay ang mga bumbero. At meron itong mas malakas na sangkap na tinatawag na alpha-linolenic acid na kapag pumasok sa katawan ay nagiging DHA. Ano ang DHA? Ito ang ginto ng utak, ang pinakamahalagang bahagi ng ating mga nerve cells sa utak. Sa edad natin ngayon, ano ang pinakakinatatakutan natin? Takot sa dementia, sa Alzheimer's takot na hindi na maalala ang daan pa uwi. Ayon sa isang pangmatagalang pag-aaral ng mga Japanese brain experts, ang regular na pagkonsumo ng walnuts ay epektibong nagpapaaktibo sa ating mga brain cells, nagpapabagal sa paghina ng cognitive function at nagpapanatili ng malinaw na pag-iisip at mabilis na reaksyon. Bukod sa pagpapalusog ng utak, ang omega-3 sa walnuts ay tagapagtanggol din ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Ito ay parang natural na tagalinis ng ugat na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol, magpataas ng mabuting kolesterol at mapanatili ang pagiging elastiko at malinis ng ating mga ugat. Paano kainin ang walnuts? Tandaan, 2 hanggang 3 buong walnuts sa isang araw ay sapat na. Huwag sosobra. Pinakamabuting kainin ito sa umaga, halimbawa ihalo sa oatmeal o kainin bilang bahagi ng almusal. Sa ganitong paraan, makapagbibigay ito ng sapat na enerhiya para sa aktibidad ng ating utak sa buong araw. Golden List, 2 pwesto ang bukal ng kabataan, almonds. Ang 2 pwesto sa ating Golden List ay irerekomenda ko sa lahat ng mga kaibigan nating mahilig magpaganda at takot sa osteoporosis. Ito ay ang almonds. Bakit natin ito tinawag na bukal ng kabataan? Una, ang almonds ay mayaman sa vitamin E. Ano ang vitamin E? Ito ay parang skincare na kinakain. Mayroon itong napakalakas na antioxidant properties na nagpoprotekta sa ating mga skin cells mula sa pinsala ng free radicals, nagbabawas ng mga kulubot at age spots. Isipin ninyo ito bilang isang kinakaing sunscreen. Ang pagkain ng kaunti araw-araw ay makakatulong na mapanatiling makinis at elastiko ang inyong balat. Higit sa lahat, ang almonds ay isang mahusay na pinagkukunan ng calcium. Ang calcium content nito ay isa sa pinakamataas sa mga nuts. Bukod sa calcium, mayaman din ito sa magnesium. Ang elementong ito ay parang gabay ng calcium na tumutulong para mas ma-absorb ng ating mga buto ang calcium. Kaya ang pagkain ng almonds ay parang sabay na pag-inom ng natural na calcium at magnesium tablets. May isa pang malaking benepisyo ang almonds, nakakatulong ito na stabilize ang blood sugar. Paano ito kainin? Tandaan ang isang mahalagang punto, dapat kainin kasama ang manipis na brown na balat nito dahil karamihan sa antioxidants ng almonds ay nasa balat na iyon. Kumain ng isang maliit na dakot araw-araw, mga 10 hanggang 15 gramo bilang merienda sa hapon kapag nagugutom. Masustansya na nakakapagbigay pa ng enerhiya. Golden List, 3 pwesto, ang munting walis ng ating bituka, flax seeds. Ang susunod na ito, ang 3 pwesto, ay maaring hindi pamilyar sa ilang kaibigan, ngunit sa mundo ng kalusugan sa Europa at Amerika, ito ay isang superstar. Ito ay ang flax seeds. May 2 sandata ang flax seeds. Ang una ay ang napakaraming dietary fiber nito. Marami sa ating mga nakatatanda ang may problema sa pagdumi, hindi ba? Kapag barado ang bituka, hindi mailalabas ang mga lason.
Ang dietary fiber ng flax seeds ay parang isang maliit na wali sa bituka na dahan-dahang nagpapasigla sa paggalaw ng bituka, tumutulong na walisin palabas ang mga basura at lason. At ito rin ang paboritong pagkain ng ating good bacteria na tumutulong na alagaan ang ating gut microbiome. Ang ikalawang sandata nito ay ang paulit-ulit nating nabanggit na anti-inflammatory star, ang omega-3 fatty acids. Ang omega-3 content ng flax seeds ay isa sa pinakamataas sa mundo ng mga halaman. Nakakatulong itong apulahin ang mga nakatagong pamamaga sa katawan at maibsan ang pananakit ng kasukasuan. Paano kainin ang flax seeds? May isang napakahalagang bagay na dapat tandaan, kailangan durugin muna ito para maging pulbos bago kainin. Dahil ang balat ng flax seeds ay matigas, kung kakainin mo ito ng buo, kung ano ang pumasok ay ganoon din ang lalabas at hindi maa-absorb ang sustansya. Maaari kayong bumili ng giniling na flaxseed powder. Kumain ng 1 hanggang 2 kutsara araw-araw, iwiwisik sa inyong soy milk, gatas, yogurt o salad. Masasabing ito ang pinakasimple at pinakaepektibong paraan sa mundo para regular na mag-detox at labanan ang pamamaga. Golden List, ika-4 na pwesto, ang tagapagtanggol ng mga mata, pistachios. Ang huling miyembro ng ating Golden List ay isang paborito ng lahat at ang pangalan pa lang ay maswerte na, ang pistachios. Huwag maliitin ang pistachios. Ito ay tagapagtanggol ng ating mga mata. Bakit? Dahil mayaman to sa lutein at zeaxanthin. Ang dalawang sustansyang ito ay parang built-in sunglasses ng ating mga mata na tumutulong i-filter ang mapaminsalang blue light at protektahan ang ating retina na pumipigil sa age-related macular degeneration at katarata. Araw-araw tayong gumagamit ng cellphone at nanonood ng TV kaya mabigat ang trabaho ng ating mga mata. Ang pagkain ng pistachios ay ang pinakamagandang pag-aalaga na maibibigay natin sa kanila. Ang pistachios ay isa ring napakahusay na energy bar. Mataas ito sa protina at potassium na tumutulong mapanatili ang ating lakas at i-stabilize ang presyon ng dugo. At kumpara sa ibang nuts, mas mababa ang fat content nito at mas malambot kainin. Para sa ating mga nakatatanda na humihina na, ang panunaw ito ay isang mas banayad at hindi gaanong mabigat na pagpipilian. Paano pumili? Tandaan, piliin ang plain o orihinal na lasa na hindi dumaan sa pagpapaputi. Kumain ng mga 20 piraso sa isang araw bilang merienda sa hapon para maibsan ang gutom, magbigay ng lakas at protektahan pa ang mga mata. Tunay na isang bato lang, 3,000 ang tama. Sige, ngayong araw ay natapos na nating tingnan ang malupit na blacklist ng nuts at ang puno ng pag-asang golden list. Ating balikan ng mabilis. Ang 4 na malalaking salarin na dapat pag-ingatan ay una ang mani na maaaring may lason na aflatoxin. Ikalawa ang maalat at high-temperature roasted nuts na nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Ikatlo, ang Brazil nuts na madaling magdulot ng toxicity. At ika-4 ang mga nuts na binalutan ng asukal na mataas sa asukal at calories. At ang 4 na gintong kayamanan na tunay na magpoprotekta sa ating kalusugan ay una ang walnuts na nagpapalusog sa utak at puso. Ikalawa ang almonds na nagpapatibay ng buto at nagpapaganda ng balat. Ikatlo ang flax seeds na lumalaban sa pamamaga at naglilinis ng bituka. At ang pistachios na nagpoprotekta sa ating mga mata. Naniniwala akong matapos marinig ang nilalaman ngayon, ang pananaw ninyo sa nuts ay nagbago na ng 180 degrees. Sa katunayan, ang kalusugan ay ganito. Madalas mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Masipag kang kumain ng nuts araw-araw, ngunit kung mali ang iyong pinili, lahat ng pagsisikap ay nagiging pinsala sa katawan. Sa kabilang banda, kung gagawin mo ang tamang pagpili, ang pagkain ng tamang pagkain ay magiging iyong pinakamahusay na gamot at pinakamahusay na suplemento. Kapag tumatanda, ano ang kinatatakutan natin? Marahil hindi kamatayan, kundi ang mabuhay ng walang kalidad, ng walang dignidad at sa huli ay maging pabigat sa mga anak. Ang pagkain na masustansyang pagkain ay hindi lamang para humaba ang buhay ng ilang taon, kundi para mapanatili natin ang ating dignidad sa ating katandaan.
para makalakad tayo ng mag-isa papunta sa palengke, makapag-isip ng malinaw at maasikaso ang ating sarili ng hindi nagiging pabigat sa pamilya. Ito ang pinakamalaking responsibilidad natin sa ating sarili at sa mga taong mahal natin. Kaya't sana pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, agad ninyong tingnan ang inyong mga kabinet sa kusina, tingnan kung mayroon sa apat na mapanganib na nuts na iyon. Kung mayroon para sa inyong kalusugan, maging matapang at itapon ito. At pagkatapos i-share ang video na ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga dating kaklase sa inyong mga group chat, ang isang simpleng pag-share mo ay maaring makapagligtas sa kalusugan at kaligayahan ng isang pamilya. Sana lahat tayo ay makakain ng masustansya, maging malakas ang katawan, masigla at maligayang umabot sa 100 taong gulang. Magkita-kita tayo sa susunod na video.